The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. And 3 days after his death, the Son of Man will rise." But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. They came to Capernaum, and once inside the house, he began to ask them, "What were you arguing about on the way?" But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Then he sat down, called the 12, and said to them, "If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all." Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, and he said to them, "Whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but the one who sent me." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayapayabak po kay kayo man sabla. Nagkita po kami ng kaibigan ko kamakailan lamang po at nagkwentuhan kami. Habang nagkukwentuhan po kami, napunta ang istorya namin sa pastoral movements naming mga pare. Hindi naman po kaila sa bawat isa sa inyo that by next year, May of 2025, until June 2025, may general reshuffle kaming mga pare. Lilipat po kami sa mga bagong assignments namin. So nagkukwentuhan po kami ng kaibigan ko at tinanong niya ako. Sabi po niya, "Among, totoo bang iamong ex iniras kay kami?" Nga may ngutang na ako. "Among, totoo po bang iamong ex in maging Paris Trismi next year?" Wika niya, "Siyempre pakibatan ke, nga ko kaya, kanino mo naman nabalitan yan? Mabai kayong laiko, balo yung assignments me. Samantalang kaming pari, may man murugo balo nung muka rin dake, idala. Ala pa, nga ko kaya." Tapos may hirit pa siya. "Among nung sakaling iyamong ex-yapin miras kay kaming tuluyan, Diyos ko nga pong Ginoo, na po agyo, matuwane po. At saka dakalya po sakop baryo in parokyami, dapat ingidalada kay kami, anak-anak, apari." Natats naman po ako sa sinabi niya. Burida ako pa pala ring tao, nga ko anak ko pa eh. Hindi ba? But on the other side of the coin, narinig po ninyo ang sinabi niya, binanggit niya sa akin, "Ay Diyos ko nga pong Ginoo, among na po agyo, matuwane po. Maraming sakop na baryo ang parokya namin, ang kailangan namin, batang pare." Wika niya. Makalunos no man rugubili ding matuwang pari, edo puri. Sa bagay, hindi lamang po sa mga parokya. Hindi lamang sa mga parokya. Kahit pa man din po sa mga ibang larangan ay ganyan din po. Marahil kayong mga nagtatrabaho, lalo na Villa Victoria, working class subdivision, halos mga professionals nandito. Kahit sa ibang larangan, ganyan din po. Gusto nila sa mga namumuno sa baryo, sa munisipyo, sa kapitolyo, sa kongreso, dapat bata ang namumuno.
Tanong, ano bang meron o wala sa mga matatanda kung bakit yung iba ayaw sa kanila? Nanuwari ing edaburi ka ring matwa. Tingnan po ninyo, katabi ninyo, matanda na ba yan? Sorry po, excuse me po. O tayo na, kung niluwal ka. Nanuwari nga tso ka ring anak, naala naman ka ring matwa. I believe age is not the problem, but the attitude. Ale. Ing puntong buli kong susugan, itimid kay kayo ngene, yapin po ini. Wala naman sa edad matanda ang problema, kundi nasa ugaling matanda ang diferensya. Ala naman po talaga king edad matwa ing diferensya, bume, at yung panugaling matwa ing maging problema. Walang ipinagkaiba yan sa paglilingkod o pagsaservisyo man. Halimbawa sa simbahan na lamang po. Sa simbahan, ako naniniwala ako, naging parish priest na ako, 3 ng parokyang pinanggalingan ko. Wala naman po sa edad yan ang pagsisilbi paglilingkod sa simbahan. Nasa tapat at taos-pusong paglilingkod yan. Amen? Panugaling matwa at edad matwa yung problema. Ulitan ka. Panugaling matwa, ugaling matwa at edad matwa yung naging diferensya. Kamakailan lamang din po, natsyempuhan ako ng mga laiko, grupo sila, pumunta po sila sa chancery. Siguro yung parish priest nila, ako ang itinuturo na si Father Norman ang puntahan ninyo, walang parokya yan. Baka siya po, pwede siya. Nung namatsuno po ka na ako, ikit ko nala, amit ko nala, dating mamisita king chancery. Naku Karela, good morning po, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Kako, dito sa grupong laikong ito, Chapel Pastoral Council officers sila sa parokya nila, sa chapel nila, sa baryo nila. Among, sabi nila sa akin, entrada nung isa. Among, pwede pa po ba ninyo kaming maisingit sa mga schedules ninyo? Bisa sa simbang gabi. Wala mo, Bilya Victoria mo. Among, magsilbiyo kay pa po bang asingit ka ring misa yuking simbang benge? Wika nila. Kasi po ang parish priest namin, Among, hindi na po niya kami kayang pagmisahan sa darating na simbang gabi sa December. Actually po, last year po, may nagmisa naman po sa amin. Sabi po ng parish priest namin, nakausap na daw po niya yung paring nagmisa sa amin last year. Wala naman po kaming problema sa paring nagmisa sa amin last year. Matanda po siya. Wika nila. Kaso po ang problema kasi sa amin, may experience na kami sa paring nagmisa sa amin na ngayon na namang year na ito, isa daw po ang magbimisa. So nagpaalam kami, humingi po kami ng permiso sa parish priest namin. Father, Among, pwede po bang humanap muna kami ng ibang paring pwedeng magmisa? Kung wala na po talaga, siya na lang. So at yun na po kingharapan ko, kasi po nung nagmisa siya sa amin last year, experience namin sa kanya, misang simbang gabi, Father, gusto niya, walang santo-santo, walang doxology, hindi na po kinakanta yung the Lord's Prayer, yung ama namin. Espesyal ang okasyon po sa mga ibang katoliko, yung simbang gabi, hindi po ba? Minsan lang sa isang taon ang simbang gabi, tapos sasabihin nitong invited priest, guest priest namin na pututan nyo ring kanta king misa. Dapat alako po, basa nyo no ring intentions. Dapat kay ba't ning misa agad kong mama ko. And ako pasik Lord Padles ka rin daw. Maisisingit po ba ninyo kami? Father, sabi nila, wag na po ninyong itanong sa akin kung ano yung naging tugon ko, sagot ko sa kanila. Kako sa kanila, hindi na ako pwede. Taken na ako. Kako, hindi na ako pwede. Marami ng misa, marami na akong schedules na misa sa simbang gabi. 4 na kako, tapos +1 dito sa chancery. Kako. Have you observed that? Kini po ka na, Bilya Victoria. Napansin po ninyo? Hindi naman dahil sa matanda na yung paring nagmimisa sa kanila. Ang nagiging problema nila, yung attitude daw ng matandang pare.
At may puting kaselan, paputot no puring kan taking misa, pubisang pables kay bating Santa Misa, nalo lang ang pura request. Ugaling matanda, hindi edad matanda ang problema o diferensya. Ugaling matanda, kapag ka ang matanda sinabi na niya, yung mga bata o yung ikaw na nakababata, ano ang sasabihin mo? Tatango ka na lang, mananahimik ka na lang kasi sinabi na ng matanda eh. Kung hindi sasang-ayon sa matanda, kalaban niya, kaaway niya, yung kokontra sa kanya, hindi rin kita gusto. Walang magagawa. Ano pang ugaling matanda? Sabi po nila, din kanong matwa, lapyasang maili. Di ko balo nung tutu ita. Ang matwa ka no, emo niya mo agad-agad abibiro. Ang matwa ka no, timplan may pa mo. Totoo ita. Ano naman talaga yung diferensya, king edad matwa. Nagkakaproblema tayo dito sa ugali ng matanda. At dito po pumapasok ngayon ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ugaling bata. Ugaling musmos ang tinutukoy ni Kristo sa kanyang mga disipulo sa ating ebanghelyo. Ugaling bata, kabaligtaran ng ugaling matanda. Biyasang makiramdam, marunong makinig. Mitmong kasimplian at mitmong kababan. In the gospel, Jesus said, whoever receives one child in my name receives me. He said, "Numan ing tanggap, king anak kamalati, king uli ko, king lagyo ko, ako yung tatanggapan ng ananing gito, karing kayang alagad." O ba't sinabi na ito? Bakit yun ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya? Na paano ba sila? Na paano ba mga disipulo niya? Mayroon kasi silang hindi pagkakaunawaan ng mga disipulo niya habang naglalakbay sila. May argumento sila sa isa't isa kung sino ba ang pinakamarangal daw sa kanila. In short, may papagkompetensya la rin alagad na. May papaglamana na la. King metong at metong, singkasyas la, singkakatas la, singkagaling la, rin alagad na. Sa madaling salita, singkatuwala. Ring alagad na, king kay katamong pamamasa. Yun bang sino ba yung pinaka-adult sa atin? Sino ba yung pinaka-senior sa atin? Sino ba yung pinaka-responsable sa atin? Nagsalita daw po si Simon Pedro. Anong sinabi ni Simon Pedro? Sinabi ni Simon Pedro, natatandaan nyo yung gospel last week. Sabi ni Simon Pedro sa mga kasama niyang alagad, sinabi ko, ikaw, you are the Christ, the Son of the living God. Panaliga na ako ng maestro nga ng Simon Pedro. Sumabat naman si San Juan. Teka lang. Sino ba ang pinakamamahal niya sa mga alagad niya? Sabi ni Juan, I am the beloved disciple. Sumabat din si Felipe. Anong sinabi ni Felipe sa mga kasama niyang 11? Sa mga 12? Sabi ni Felipe, teka lang, ako yung marangal, pinakamarangal. Sino ba ang tinanong niya noong kung saan ba kukuha ng makakain sa mahigit 5,000 tao? Pero hindi naman magpapatalo si Judas Iscariote. Ako ang treasurer ng grupo. Sa akin ipinagkatiwala ang ating pondo. Malaki ang tiwala niya sa akin. Kompetisyon, imimiral ka rin, lamangan na sila. Singkatuwa na lang. Tanda ng tapo, alam naman talaga edad ing makayanak. At alam mo rin po king edad ing makatwa. Iti at syuking panugali. Ulitan kayo po. Wala sa edad yung nakakabata. At wala din po sa edad na nakakatanda. Ito ay nasa pag-uugali ng tao. Matulid dyan po naging pakibat na ninggeno king isa sabihan matwa. Whoever receives one child in my name receives me. At kung sino man ang gustong maging marangal sa inyo, dapat siya ay maging lingkod ng lahat, sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Pagmasdan niyo po yung sinabi na ninggeno, karingalagad na, nung bisa kayong maging marangal dili, maging talasunod ako rin sa bla, nga. Barilang sa dyan, kareting namano na ningapong gino, makalunos na ka, nung inmitaga na mo keka,
ugaling matwa. Makalunos na kakaawa-awa ka na, nakakaawa ka na, kung ang tanging natitira na lamang sa iyo ay hindi yung ugali ng isang musmos, kundi pag-uugali ng isang matanda. Itabang ikanamong matino at usto. Potang sinabi ka, detang kukontra ka, detang lalamang ka, mali na la, marok na la. At uling ikampane, sasabi ng matwa ka, seryoso man ka, ing-ega na gana. Pero, kapag ka alam mo sa sarili mo, tinatanggap mo sa sarili mo, yung ikaw ay nagkukulang, ikaw ay may pangangailangan, tulad ng isang musmos, ng isang bata, nagiging katulad ka ni Jesucristo. Aliwa edad matwa, yung problema, ugaling matwa, yung maging diferensya. Inya itamulan po, kingketwan ta sana po, kingketwan tamo, eta po sana kakalingwan karing kay katamong puso, yung ugaling anak. Bangkanitay nga pong Ginoo, iyang manuknangan kay katama. Amen?